Good morning po sa inyong lahat. Isa pa muling yugto na ating COVID Bible School. Maaaring kayo po ay nakapanood na ng video o nakapakinig na po sa radyo ng mga pagtuturo at pangaral na sinasabi nila po na ang ating kasalukuyang thesis ay merong kapakinabangan na espiritual. Ito pong COVID o pandemic ay may pakinabang na spiritual. Una po, may sabihin nila, ito po ay paraan na ang mga Kristiyano ay muling nag-aalab o lalong nag-aalab sa kanilang pananampalataya. At ikalawa po, may sabihin po nila na yung mga taong dating malayo sa Diyos ay nakalala sa Panginoon at ngayon po ay lumapit na sa ating Diyos. Tunay po ay magandang balita po ito. Magpasalamat po tayo sa mga Kristiyanong umiinit at sa mga malayo na lumalapit sa ating Diyos. Ngunit meron po ko sa inyong isang babala at posibleng bad news tungkol sa bagay na ito. Ito pong paniniwala ko na ang nagmukhang Kristiyano sa krisis ay malamang Kristiyano lamang habang may krisis. Minamahal, ang nagmukhang Kristiyano sa krisis ay malamang Kristiyano lamang habang may krisis. Maganda pong larawan dyan ay yung nangyari sa Israel sa Judges chapter 2 verse 18 and 19 na una po sila po ay nahirapan at dumaing po dahil sa mga kaaway at ginawa po ng Panginoon sa kanyang habag, sila po ay niligtas ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway at kailang kahirapan. Ngunit sila po ay naligtasan ng Panginoon. Sila po ay muling tumalikod at dahil dito nagalit ang Diyos at sila po ay pinarusahan. Kaya nangyari po, balik na naman sa simula. Sila po ay paikot-ikot lamang. Nawa tayo po huwag matulad sa kanila na baka naman po pag wala ng COVID, tayo po ay balik sa dating gawi, sa dating uri ng pamumuhay. Kaya ngayong umaga mga minamahal, kayo po ay first time na lumalapit sa Panginoon, na kayo po ay nais na magkaroon ng panibagong relasyon sa Diyos. Ang aking pong hamon sa inyo, nawa po ay magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Mga minamahal, tunay na pagbabago. Pagsisisi, atin pong aminin tayo nagkasala, tayo malungkot sa ating mga kasalanan, at magpasyang iwan at talikuran ang mga kasalanan. Una-una po dyan, pagsisisi. Pangalawa po, pagtitiwala kay Kristo. Sa Kanya bilang ating tagapagligtas na matay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Pagsisisi, pagtitiwala, at pangatlo po, pagsuko sa Panginoong Yesus. Isuko ating buhay sa Kanya bilang Panginoon at Hari ng ating buhay. Kaya kayo po ay nais na lumapit sa Panginoon sa unang pagkakataon, tunay na pagbabago mga minamahal, pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko ng ating buhay. At para po sa mga Kristiyano mga minamahal, tayong mga Kristiyano na, ang hamon ko po sa inyo mga minamahal, nawa ay tunay na katapatan. Huwag maging mukhang Kristiyano o tapak na Kristiyano habang may krisis lamang. Huwag po tayong maging crisis Christian. Huwag maging crisis Christian, kundi maging tunay at tapat na Kristiyano sa lahat ng panahon. Nawawag po tayong maging tulad ng liwanag ng isa lamang posporo, no? Na yan po sandali lamang, pagkatapos po ay wala na. Sa halip mga minamahal, tayong maging tulad ng Daniel 12:3, sabi ng Panginoon, ang mga marutuwid, magiliwanag tulad ng ningning ng langit, at mga bituin magpakailanman. Mga minamahal, tayo magliwanag na hindi magdidilim. Huwag maging crisis Christian lamang. Maraming salamat po.